Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David pinanganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at mga Pariseo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" tanong ng mga Pariseo. "Mayroon bang pinuno o Pariseyong naniniwala sa kanya?" Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroroon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas. Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Patuloy ang pagkilatis ng mga pangkaraniwang Hudyo kung sino si Jesus. Nakukulayan ang kanilang kuro-kuro at pagpapasya ng kanilang iba't ibang pananaw, kaalaman at antas ng pagbubukas loob. Isang mabuting proseso ang magpahayag at makinig sa pahayag ng kapwa. Pero hindi ito hinayaan ng mga punong pari at mga Pariseo. Buo na rin kasi ang pasya nila tungkol kay Jesus. Mababa rin ang tingin nila sa mga taong kumikilala kay Jesus bilang propeta at Mesiyas. Sa tingin nila, nalinlang at isinumpa ang mga taong ito. Ang kaalaman nila at pag-aalalang mabawasan o gumuho ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa mga tao ang naging batayan nila at hindi ang paghahanap ng katotohanan. Hindi nila matanggap na magkakaroon ng tunong at malalim na kaalaman ang isang hindi nagmula sa kanilang hanay at tradisyong pinahahalagahan. Takot at galit ang naghari sa kanilang mga kalooban, sanhi ng pagkabulag sa paghahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Akusasyon, paratang at paninisi ang kinalabasan. Sa iglesyang sinodal, mahalagang magpahayag at makinig sa bawat isa para makita at mayakap ang Diyos at ang kanyang patuloy na pagkilos sa mundo. Kabahagi na ba tayo ng patuloy na pagkilatis sa Diyos at pagkilos mula dito?